Habulin mo to, Rodel, ah. Mabilis ka bang tumakbo? Ala, ala, ala. Oh, may pusa, may pusa. Ano nga ba ang ginagawa ko kapag may pusa sa daan? Simple lang, gagawin ko ang lahat para ang aso ko ay hindi mag-cross sa aking imaginary line. Ginagamitan ko sila ng tapik, paa, at para kami nagpapatintero hanggang ang mga aso ko ay maging kalmado. At kung ang pusa ay hindi tumakbo, doon lang kami sa lugar kung saan nangyari yung habulan o yung patintero namin. At hihintayin ko na yung mga aso ko ay deadmahin nila ang pusa. Kung hindi na nila pinapansin ng pusa at kung saan-saan na sila nakatingin, didiretso na kami sa aming packwalk. Today nga ay nag-level up ang aming packwalk at ito makikita nyo si Pilipinas. Yan si Pilipinas ay ang aking asong sobrang matatakutin. Hindi ko lang na video pero remember noong mga unang part ng 2024 ay nagbabike ako. Meron akong isang packwalk na kinaladkad niya ako dito mismo sa daan na to at muntik-muntikan na akong madisgrasya. At aksidente rin na nabitawan ko na ang leash dahil nga yung bike ko ay tumumba na. Pagkatapos nun ay dali-dali kong hinabol si Pilipinas at nakarating kami doon sa malayong part pa nito at naghahabulan kaming dalawa. Takot na takot siya sa mga sasakyan, sa mga taong dumadaan at sa mga tunog ng mga aso na naririnig niya sa paligid niya. Tanong, sisisihin mo ba ang aso sa mga ganong pagkakataon? Siyempre hindi. Ang may kasalanan pa rin doon ay ako. Dahil noong mga bata pa sila, sina Pilipinas, Arabia, Turkey, India, Belarus, Russia, Pyongyang, ay hindi sila nakaranas ng buhay aso. Ibig sabihin, hindi ko sila pinapackwalk at hindi ko sila nilalabas dito sa totoong mundo. Nandun lang sila sa loob ng farm. At ano ang rason ko? Pareho ng rason ninyo na ayaw kong maparbo, ayaw kong mabakterya, ayaw kong mamatay yung aso ko. Tanong, kaya pa bang gamutin yung ganitong pagiging matatakutin ng mga aso? Ang sagot doon ay oo. Kailangan mo lang ng mahabang pasensya at mahabang oras para maayos mo ang aso mo. At nandito kami ngayon sa part kung saan dito ko hinabol si Pilipinas at dito siya sobrang takot na takot. Pinag-walk ko si Rodel kasama si Pilipinas at yan nakikita nyo na talaga naman batak na batak. Binabatak ni Pilipinas si Rodel hanggang sa makaladkad siya. Iyan ang mangyayari sa inyo kapag ang aso nyo ay takot sa kanyang environment. At ito naman yung part 2 noong walk ni Rodel at ni Pilipinas. Makikita nyo si Pilipinas ay yan. O yun, umiikot, bumabalik. Sign yun na takot siyang bumaba dyan sa area na yan. At nung paakyat na, ay yan naman, kinakaladkad ulit ni Pilipinas si Rodel. Ang mga aso ko ay sanay mag-packwalk kapag nandun kami sa vicinity ng farm, yung lugar namin doon. Pero pag nilabas yun na sila sa ganito kaingay na mundo, lalo na tong batch na to ng mga puppies namin or ng mga aso namin, ay wala na. Talaga namang bahag lahat ang buntot. Noong una din naman sa vicinity ng farm ay takot din sila nung nagpapako kami, nung nagsasanay pa kami. Pero ngayon mga hari na sila doon at sanay na sila. Kaya kumbaga, eto na yung part 2 ng desensitization namin sa kanila at dito na kami sa mas maingay, mas magulo, mas maraming tao, mas maraming aspin sa daan. Ang mga aso naman as long as tama ang energy, kalmado, tama ang intention, hindi ka galit, hindi ka takot, madali nilang matututunan ang lahat ng bagay. Kagaya nito, si Pilipinas, kanina, di ba, nung si Rodela may hawak, natatakot siya. Pero nung hawak ko na siya, konting correction lang, konting batak ng leash, konting tapik, ayan, hindi na siya nambabatak. Dahil nga delikado ang ganitong packwalk sa labas, dito sa maraming sasakyan, sa maraming tao, ay gagawin lamang to kapag nandito ko at kapag ako ang hahawak ng aso. Kapag ang mga tao ko doon pa rin sa vicinity ng farm gagawin ng packwalks. Kaya mga amo ay marami pa kayong aabangan sa mga aso ko at kayo din sa mga aso nyo, di ba? Meron din kayong mga aso na takot. Kaya sabay-sabay tayong mag-desensitize ng mga aso natin. Yun lang sa ngayon at maraming salamat sa panunood.